Breaking news! China, desidido ng sakupin ang Juliana Philippe Reef na isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Samantala, barko ng India dumating na sa Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon naman sa balita, ang Juliana Philippe Reef sa West Philippine Sea ay kamakailan ay naging sentro ng tensyon dahil sa pagdagsa umano ng mga barko ng China, partikular na umano ang Chinese Maritime Militia at ang Philippine Coast Guard ay nakapagtala umano na hindi bababa sa 135 na Chinese militia ship na nakita umano sa Juliana Philippe Reef sa West Philippine Sea. Ang presensya umano ng mga barkong ito ay itinuturing swarming o pagdagsa na nasabing lugar. Ang nasabing reef ay matatagpuan umano 324 kilometro o 175 nautical miles kanluran ng Baltarasa sa Palawan na nasa loob umano ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang pagdagsa umano ng mga barko ng China sa lugar na ito ay nagdulot ng alarma sa Pilipinas authorities kung saan naging ugat ito ng mga diplomatic protest laban sa China. Ang mga barko ng Chinese militia ay nasasabing tumutulong sa Chinese Coast Guard sa pagharas umano sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nasa misyon ng resupply mission papunta sa Ayungin Shoal o Sikun Toma Shoal. Ang Pilipinas ay nagpapadala ng mga sasakyang pandagat ng tropa na nakabase umano sa Ayungin Shoal at nang haras umano mula sa mga barko ng China ay nagiging sanhi ng tensyon sa rehiyon. Dayon pa nga dito ang patuloy na pagdagsa ng mga barko ng China sa Juliana Philippe at ang iba pang mga lugar sa West Philippine Sea ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa rehiyon at territorial dispute sa South China Sea. Ito ay nagdudulot ng pangamba at pangangamba sa seguridad at soberanya ng Pilipinas sa kanilang maritime domain. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, nagpadala umano ng mga barkuhan China para harangin umano ang mga sibilyan na nagprotesta umano at iginigiit lamang ang karapatan umano ng mga mangingisdang Pilipino sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon naman umano sa Philippine Coast Guard, suportado naman ito at ito'y binantayan umano ng mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard para suportahan ang mga mangingisdang Pilipino na igiit ang mga karapatan umano ng mga mangingisda. At ito'y pagpapakita ng mga Pilipino na nagkakaisa para sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea na pilit umano inaangkin ng China. At ayon pa dito, ang pagdagsa umano ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, partikular na sa mga lugar tulad ng Juliana Philippe Reef, ay may mga epekto na maaari naging negatibo sa seguridad at soberanya ng peace at stability sa rehiyon. Ayon pa dito, ang pagdagsa ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng mataas na tensyon sa rehiyon, lalo na sa pagitan umano ng Pilipinas at China. At ayon pa dito, ang pagdagsa ng mga barko ng China sa territorial waters ng Pilipinas, kabilang ang exclusive economic zone, ay isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Ito ay nagre-resulta sa pagkakapinsala sa karapatan umano ng Pilipinas sa kanilang sariling teritoryo. At ayon pa dito, lalo na umano sa mga strategic na lugar tulad ng Juliana Philippe Reef, ay maaari maging hazard sa nabigasyon at maging sanhi ng mga aksidente sa dagat. Ito ay maaaring magdulot ng mapanganib sa kaligtasan ng mga sasakyang pandagat sa rehiyon. Maaari din umano magkaroon ng epekto sa pangangalakal at pag-aari ng likas na yaman sa lugar. Ito ay maaaring maapektuhan sa pag-access ng Pilipinas sa kanilang likas na yaman tulad marine resources at oil reserves. Ayon pa dito, ang pagdagsa ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng malawakang epekto sa seguridad at soberanya at peace at stability sa rehiyon. Ito ay nagtutulak sa Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon na magkaroon ng aksyon upang protektahan ang kanilang teritoryo at maritime domain laban sa anuman mapanganib sa kanilang seguridad at kalayaan. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang gobyerno ng Pilipinas ay gumawa na umano ng ilang hakbang upang pigilan o tugunan ang patuloy na pagdagsa umano ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ang Pilipinas ay nagpadala umano ng diplomatic protest laban sa China upang ipahayag ang pagtutol at pagkundina sa pagdagsa umano ng kanilang barko sa West Philippine Sea. Ito ay isang diplomatic approach upang ipakita ang hindi pagsang-ayon ng Pilipinas sa ginagawa umanong paglabag sa kanilang soberanya. At ayon pa dito, ang pamahalaan ay patuloy na nagsasagawa ng diplomatic engagement at pag-uusap sa ibang mga bansa kabilang ang mga strategic partnership tulad ng Estados Unidos para palakasin ang diplomatic support
solidarity laban sa pag-agresibong kilos ng China sa riyon. At ayon pa dito, ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy ay nagpapatuloy sa kanilang maritime patrol at presence sa West Philippine Sea upang bantayan ang mga territorial waters ng Pilipinas at tiyakin ang seguridad sa lugar, at ito ay bahagi ng kanilang effort para protektahan ang kanilang teritoryo laban sa anuman mapanganib. At ayon pa dito, ang Pilipinas ay nakikipag-ugnayan na sa iba't ibang multilateral fora tulad ng ASEAN para makahanap umano ng kolektibong solusyon at suporta mula sa iba't ibang bansa sa riyon. At ito ay bahagi ng kanilang strategy upang mapalakas ang kanilang posisyon sa usaping ito. At ayon dito, ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na kumikilos at gumagawa ng iba't ibang hakbang upang maprotektahan ang kanilang teritoryo at panatilihin ang peace stability sa West Philippine Sea laban sa mga patuloy na pagdagsa umano ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito? At makukomento mo at sa iba pang mga balita. Ayon umano sa balita, ang mga barkong pandigma ng India dumating na umano sa Maynila para sa pagbisita sa mabuting kalooban, ay bahagi umano ng mga ugnayan ng India at Pilipinas sa larangan ng diplomasya at pagtutulungan. At pagdating ng mga barko ng India sa Maynila ay isang magandang pagkakataon para sa dalawang bansa upang palakasin ang kanilang ugnayan at magkaroon ng exchange ng kultura at kasanayan. Ang pagbisita umano ng mga barkong pandigma ng India ay maaaring magdala ng mga pagkakataon para sa pakikipagkalakalan at pagtutulungan sa seguridad at iba pang aspeto ng ugnayan ng dalawang bansa. Ang mga ganitong uri umano ng pagbisita ay nagpapakita ng pangangalaga at pagpapahalaga ng India sa kanilang ugnayan sa Pilipinas sa riyon ng ASEAN. Ito rin umano ay maaaring magdulot ng pagpapalakas ng seguridad sa riyon sa pamamagitan ng pagpapalitan ng best practice at pagpapalakas umano ng maritime security, pagtutulungan sa pagresponde sa mga kalamidad at emergency situation sa karagatan. Ang pagdating umano ng mga barko ng India sa Maynila ay isang magandang pagkakataon para sa pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa, pagpapalakas ng kooperasyon sa iba't ibang larangan. At ayon pa dito, layunin umano ng pagbisita ng barkong pandigma ng India sa Maynila ay upang palakasin ang ugnayan kooperasyon sa pagitan ng India at Pilipinas sa larangan ng seguridad at diplomasya. Ang pagdating umano ng barkong pandigma ng India sa Maynila ay nagpapakita lang ng pangangalaga at pagpapahalaga ng India sa kanilang ugnayan sa Pilipinas sa riyon. Ang pagbisita ay magbibigay daan sa pagpapalalim ng ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng India at Pilipinas, lalo na sa larangan ng seguridad at maritime cooperation. At ayon pa dito, ang pagbisita ay maaaring magdulot ng pagtutulungan sa seguridad kung saan maaaring pag-uusapan ang mga paraan kung paano mapapalakas ang cooperation sa pagitan umano ng dalawang bansa at pagresponde sa mga security challenge at threats sa riyon. Ayon pa dito, ang layo nito ng pagbisita ng mga barkong pandigma ng India sa Maynila ay upang mapalalim ang ugnayan ng India sa Pilipinas, palakasin ang kooperasyon sa larangan ng seguridad at magkaroon ng pagkakataon na magbahagi ng kasanayan at best practice sa pagpapalakas ng maritime security. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.